Ito nga pala ang PC30 na Keihin carb. Kadalasan ay may kita mo ang nakasalpak itong karburador na to sa mga 200cc up to 250cc na motor. At ito naman ang stock carb ng TMX 155 na karburador. Kung mapapansin nyo nga ay PC27 lang to. Kaya kung gusto mga mag-upgrade ng karburador nang di nahahalata, tamang tama itong PC30. Plug and play nga lang din itong karburador na to sa mga CG150 engines gaya ng TMX 155, Euro 150, Rusi 150, Motopost 150. At maski sa mga CG125 engines pa nga ay pwede to. At ang kagandahan pa nga yan ay may sasalpak mo pa rin yung stock air cleaner mo na kahit walang binabago o conversion. Napakamura lang pala talaga nito sa Shopee, ano? Saktong-sakto talaga to kapag nag-upgrade ka ng makina. Bale, ito nga pala yung stock curve ng TMX Supremo ko. Kung mapapansin nyo, nasa 24mm lang siguro to. Malayong mas malaki nga yung bunganga nitong PC30. Kaya masabi kong mas nailalabas nga yung potential ng makina ko sa karburador na to. Bale, ito naman yung comparison sa PC30 versus sa may 26mm na Keihin carburador. Sa mga nag-upgrade ng karburador, ganito talaga ang ginagamit dati. Keihin PE na mayroong dated serial. Buti na lang talaga may lumabas ng bagong version ng upgrade ng karburador at ito nga yung PC30 nang hindi mahahalata na nag-upgrade ka. Sobrang mura lang talaga ng karburador na to. Dahil na nga din yun sa mass production ng ganitong karburador. Kapag madaming stock, bumababa din yung presyo. Kunti pa nga lang ang nakakaalam ng ganitong karburador. At sa mga mahilig magkarga, tamang-tama nga itong item na to. Sa paggamit ko nga ng ganitong karburador, napansin ko nga mas lumakas talaga yung power ng TMX Supremo ko. Yung stock carb nga ng TMX Supremo ko dati ay nakatono talaga sa matipid. Kaya sa umaga ay kailangan pa nga sang ichok para lang umandar. Ang pangit pa nga dyan ay hindi siya tatakbo hanggat hindi mo umiinit yung makina. Nung nag-upgrade ako ng PC30, ang dali na paandarin ng motor ko ngayon. Kahit nga sa madaling araw, ay madali lang siya paandarin.